Monitor ko yan every week. But there will be no import ban, definitely. Umakyat na sa 3.3 million metric tons ang kabuuang naipasok na imported rice sa bansa. Ito ay batay sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture. Subalit sa kabila ng malaking volume na ito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na walang plano ang ahensya na magpatupad ng import ban. Because as I mentioned a while ago, there is a big El Nino coming towards November, December. And technically, we have to have buffer stocks in preparation for December, January, February, March, April next year. Para maiwasan ang biglaang pagbagsak ng presyo ng palay sa panahon ng anihan, sinabi ng DA na mas handa na ngayon ang National Food Authority sa pagbili sa mga magsasaka. Ayon sa kalihim, hindi bababa sa hindi makatwirang antas ang farm gate price ng wet palay gaya ng nangyari noong nakaraang harvest season na umano'y iniuugnay sa mataas na volume ng rice imports. Inatasan na rin ng NFA na mas pabilisin ang pagbawas ng laman ng bodega nito sa Setyembre para sa itinakdang 500,000 metric tons na bibilhing palay sa mga lokal na magsasaka. Samantala, kaninang umaga matapos magsagawa ng market monitoring para suriin ang presyo ng mga pangunahing bilihin, tiniyak ng DA na sapat ang supply ng pagkain, bagamat posibleng makaranas ng panandali ang pagtaas ng ilang high-value crops dahil sa epekto ng mga pag-ulan at sama ng panahon. Bukod dito, iniulat rin ng Department of Trade and Industry o DTI na bagamat nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng petrolyo ng dalawang magkakasunod na linggo, nananatiling stable ang presyo ng basic necessities and prime commodities sa mga supermarkets. So far, stable pa rin po yung cost production ng mga manufacturers natin kaya wala po tayong request for increase ng mga SRP natin, ng mga manufactured goods natin at sumusuporta po yung retailers at manufacturers natin sa adikain ng DTI na bigyan ng tamang presyo po yung consumers natin. Well, sa ngayon, I can more or less say na no real issue. Nakapaghandaan natin itong darating na El Nino. Wag lang siguro may malaking sakuna na mangyari or like super typhoon na dadaan sa ating mga harvested area. Kung assuming wala okay, yung normal lang na tama sa atin ng climate, we should be okay, no problem. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.